Any criminal case naman, wala ring presumption talaga na nag-a-apply at present. Yun yung point of view Oo. ng assessment ko dun sa joint circular in relation sa jurisprudence Ayan yung sabi, na diba? pinagbasihan. Maliwanag naman. Ito liliwanagin ni Attorney Abayon, di ba? Na kung ano yung tama at tamang legal na batas, di ba? Yan yung mga papaliwanag ni Attorney Abayon. Pero I think yung gusto mo lang talaga rin i-point out is kung ano ba talaga yung status nitong current COA case against VP Sara. So, even though may notice of disallowance na na-issue yung COA N-Bank, appealable pa po yun sa Supreme Court. And yung tama. nami-mix and match kasi minsan, when you say executory, ibig sabihin ba nun final? Those are two different things. When you say executory, may provision ng judgment, dun sa judgment na pwede execute. Pero it does not mean na final na yung actual case, meaning finally resolved na talaga yung main issue kasi pwede pa i-appeal sa Supreme Court. So a case can be Diba? executory, but it can still be subjected to appeal. Paano Therefore, hindi pa yun final. Paano naman kasi magiging final pagdating sa mga evidence, wala pa naman silang talagang matibay o kongreto na parang kasing tigas ng bato. Ayan, mga kababayan. Dahil sa ganap ng impeachment trial laban sa mahal nating Vice Presidente, Inday Sara, sa pagpapatuloy, di ba? Kumbaga, eto, magkano na ba ang ginagastos sa impeachment trial na to? Di ba? Ngayon, manghihinayang kayo dahil sa mga sa bidyong ito na kung ano ang sasabihin ni Attorney Labayon. Di ba? Lubos akong hinahangaan ko si Attorney Labayon sa totoo lang. Tungkol sa punto de vista niya, sa mga specific na mga kaganapan na naaayon sa legalidad. Di ba? Ngayon, syempre, sa mga sasabihin niya na mga masasabi nating mga conclusion na kahit hindi pa naman ganap na tapos pa, kumbaga wala pa tayo sa kalahati nito sa impeachment trial na to na magkano na ba ang nagagastos natin ng taong bayan dahil ang tax ng taong bayan ang binabayad dito na 25 million kada araw, pero hindi lang po 25 million ang nagagastos dito sa araw-araw na to di ba? Kaya madidismaya lang tayo dahil kasi tayo ang nagbabayad Imbis na sa taong bayan babalik yan. Hindi ho. Napupunta lang sa walang kwentang mga witness na pinapadala ng mga prosecution diyan sa impeachment trial. At yung mga yung mga trapo na masasabi natin mga trapo na iba na mga senador judge, yung mga ibang trapo diyan. Nakakapanghinayang din yung tax natin. Dahil no sense ang mga sinasabi ng mga trapong mga nagkukunwaring abogado ng mga judge senador. Di ba? Kaya ito ano na ba sa palagay ninyo kung bakit gustong isama ng mga prosecution ang mga naganap na hearing sa TRICOM na kung saan ay dininig ang DepEd at OBP ni Inday Sara, di ba? Kaya ito, isa lang ang dahilan, mga kababayan. Gusto nila isama dahil puro sablay at walang sustansya ang mga pinagsasabi ng mga witness nila. Puro kasi sablay ang mga kredibilidad. Kaya dito sa video ito ay punto por punto ang pag-alatalakay ng abogadong si Attorney Labayon. At yung pagsagutan nila ni Senador Amy Marcos sa bidyong ito sa witness ng prosecution ay di ba naganap na sa bandang lagayan ng pangyayari na ito ay may kaugnayan sa sagutan ni Senador Amy Marcos at ng witness. Ay binahagi ng abogadong si Labayon ang tamang dahilan at kung tama si Senador Amy Marcos dito, di ba? Pero hindi naman niya na-mention si Amy Marcos. Kumbaga yung sagutan nila Amy Marcos at ng witness
inilalagay lang talaga sa tamang kahon na ni Senador ay Attorney Labayon. Yun, di ba? Kaya heto po no, bago po ang lahat ay welcome po muna sa aking channel. Heto at muling nagbabalik ang inyong lingkod, Pads Press TV. Kaya panoorin po natin ang video ito, mga kababayan at mga kapads Press. Na mga witness ay na mga di pa pala witness lang pala kasi yung kahapon ang siyami yung kahapon at nung Tuesday and Tuesday and Lunes na witness po, anong mahahalagang punto Kung ano na na lang talaga yung status yes po based on my observation. So currently, hindi pa rin napapakita talaga yung actual misuse kung ako po yung tatanong yan. Yung O di ba? Misuse. Maliwanag na maliwanag. Anong ibig sabihin ni Attorney Labayo? Hindi pa actual na papakita ang misuse. Ang ibig sabihin, ebidensya. Mismong ebidensya ng misuse, hindi pa napapakita. Yan po, ganyan po katoxic ang prosecution. Kaya nga burden of proof, di ba? Burden of evidence na dapat ay latagan talaga ng ebidensya. O wala pang nailalatag sa impeachment na to. Wala silang may latag. Puros mga pagpapalagay lang, presumption, yun ang sinasabi ng mga witness Di ba? napakita lang nila may notice of disallowance na in-issue. So yung dilemma lang kasi sa ganong legal theory, if you're going to ask me, my professional observation sa ganyan, yung notice of disallowance kasi that's for auditing purposes lang. Walang criminal liability dyan, tas wala ring any proof or evidence showing actual misuse. Yung allegation No, ibig sabihin hindi pa pinal ang talagang tinatrabaho ng COA ng witness na to. nila is misuse of confidential fund. Misuse, Tapos yung next dyan, they are banking on the presumption na nakalagay dun sa Section 8 of the Joint Circular na pag may Kaya demand nga. for liquidation tapos nag-fail, may presumption na nagka-personal use na yung respondent. Yung dilemma lang ng prosecution dun, kung mapanood nyo yung part admar na kinlarify ni Presiding Officer Escudero mismo, na yung presumption dun applies pag may final na case. Eh wala namang any criminal case na final against VP Sara at present involving that. So, if we follow the jurisprudence that was cited in the joint circular, walang presumption talaga na nag-a-apply ngayon. And actually, yan yung in-explain ko nga sa video na yung understanding ko din sa presumption na yun sa Section 8, pwede yung gamitin yung notice of disallowance as evidence para kung may mag-file talaga ng criminal case, mag-a-apply yung presumption. Tapos, evidentiary purposes yung notice of disallowance. Ang problema, walang ebidensya di ba? Kung talagang dapat na i-forward na at naisabi na ng prosecutor o ng witness, ang talagang proper evidence yan, yung pagre-represent nila. Di ba? Document. Maliwanag na maliwanag, dapat document. May mga resibo naman talagang naipakita. Yun yung understanding ko dun sa presumption na yun ng Section 8. So, yung point ko lang, kinlarify yun ni Presiding Officer Escudero, tapos hindi man pinukpok, nireiterate niya dun sa witness paulit-ulit yung question, and then yung witness himself admitted na hindi niya alam na yun yung rational dun sa jurisprudence na pinagbasihan ng Section 8 na yun, na it's for criminal filing purposes. Pag may mag-file, may presumption. opo. Yung nababanggit nyo na pag-file, baka hindi pa sila nakapag-file din kasi paunang ano pa lang naman itong kanilang ginawa, yung sa audit, mga mga initial reports na hindi pa talaga final. Hindi Kasi maliwanag na maliwanag, ampaw at partial pa lang. Hindi dapat, sinabi nila dapat inagaw na agad ng kongreso yan Kinuha na agad ng mga congressman yan. Di ba? Yung ginawa nila. Natrabaho dapat ng COA ay inagaw na ng trabaho ng kongreso. Kaya masasabi natin hindi pa pinal. Di ba? Ngayon, balak ng kongreso nga na kunin nila ang mga hearing na nangyari sa TRICOM na pinagmungunahan ni Congressman Chua. Yun ang idadagdag nila kasi sa palagay natin na naman yan
pagiging exposure na naman, papakita sa taong bayan, o ito yung ginawa ng, yung mga mukha doon ng mga malamang at sa malamang, mapapansin ninyo. Yung mga pagmumuka ng mga congressman doon, gusto na naman nila ipakita sa taong bayan. Yung mga video siguro na naganap, kumbaga malapit na eleksyon, o ito na para maalala, para ipapaalala lang nila sa mga tao na ito yung mga congressman na masasabi nilang mga gumawa. 'Di ba? Ano na naman yan na propaganda. Isang video na propaganda para maboto sila sa susunod na 2028. Yung mga pinaglumaang video ng mga congressman na dinidinig si Inday Sara, si Vice President. 'Di ba? Maliwanag na maliwanag, parating na yung 2028 para makita ng taong bayan ng mga mukha ng mga congressman sa video na sila yung mga bayan at para may boto. Maliwanag na maliwanag. Propaganda na naman ang ginagawa nila. Pa executory, Yes. attorney, kaya hindi sila umabot siguro doon sa paghahain ng kaso, or pwede ka na bang maghain, Oo. pwede na ba silang magrekomenda ng reklamo pag mga ano pa lang, yung AOM saka yung notice of suspension ba yun na paunang mga puna nila, attorney? Ganito lang, Admar, para mag-gets nyo talaga. Yung presumption nga na yun sa Section 8 will Hindi ka umabot doon sa notice of Ito disallowance. no, ito yung pinagtatalunan nila. Ngayon, ito yung pinag-usapan nila na dito sa video ito, dito nagka-argumentahan, nagkasagutan na kumbaga dapat ang ginawa ni Senador Amy dito, yes or no lang dapat. Dapat hindi niya na pinatuloy magsalita yung witness dito. 'Di ba? Nagkakaroon lang ng pogi points dito sabi nga si Attorney Labayon Humahanap na ng pogi points ang witness dito. 'Di ba? Pagdating sa kredibilidad kinukuha na at ina-analyze na ang kredibilidad ng witness dito. Ngayon, pagdating sa pagsasagutan nila Senador Amy Marcos, eto ng witness na to, napapansin nyo, pumupuntos na yung witness. Panay ang sagot niya na. Senador Judge ang kaharap niya. Kahit na Senador Judge ang naghahabol ng kredibilidad ang witness dito Mapaghahalataan natin dito sa video ito. Kaya ito po, tuloy po natin ang video ito. Pero andun pa rin sa ICMAO nung na-release yung notice of suspension, di ba? Yes, for your honor. Okay. So, doon sa notice of suspension, katulad ng disallowance, nasabi mo, kahit wala ka na ron, you were made aware kasi nabalitaan mo, pinagbawal ba ng COA yung mga confidential expenses dahil peke o fictitious, gawa-gawa lang yung mga AR? Ano pong notice yung tinutukoy niyo po, your honor? Doon sa mga AR ng OVP, meron bang sinabi na gawa-gawa lang, hindi tunay, peke? Dahil hindi po yan yung focus ng audit namin, wala po may basis para magkaroon ng findings po doon sa mga sinasabi niyo. So ang sagot, no. Walang sinasabi No, na oo. fictitious yung AR. At doon sa AOM, pati sa suspension, gano'n na rin sa ND, sinabi ba ng COA na yung AR and documentary evidence of payments, yung debt, peke, falsipikado, huwad? Since hindi po yan yung focus ng audit po namin, wala po kaming findings about that, your honor. Sinabi ba Hindi pa pinal, di ba? Kaya nga sabi sa inyo partial pa lang ampaw pa. Tapos yan, nilagay na agad nila diyan sa impeachment trial. Ipinorward na nila, inattach nila. Fishing expedition kasi. Di ba? Kaya ganyan ang nangyayari. Pati yung witness apektado. Dahil nga, hindi alam ng witness kung ano yung sasabihin niya. Kasi, nag-partial kayo walang resulta hindi pa pinali. Ito yung pinaglalaban ni Senador Amy Marcos dito. doon na falsipikado yung debt at saka yung AR? Na it was forged, kumbaga? Wala pong ganong findings, your honor. Wala rin, di ba? At doon sa mga pangalan ng mga recipient ng award, tama ba ako sa pagkaintindi na hindi rin sinita ng COA yung mga kakaibang pangalan tulad ng Mary Grace Piatos, Andy Lim, etc. Ang sinabi at binanggit talaga ng COA yung mga datos na hindi tumutugma. Tama ba?
Since what it is compliance audit po at wala namang provision yung circular as to the use of aliases, yes po, wala po kami findings po. Kasi sabi mo nga, neither allowed nor prohibited. Tama po. So, doon sa AOM at sa notice of suspension, the names of these reward recipients was never raised by COA. Di ba? Yes po. Tama. Dahil nangyayari talaga na kakaibang pangalan ang binibigay kapag confidential or intelligence fund. So, Kaya nasa- isa pang tanong ko, Nasa tamang ano naman pala, sa tamang rules, yung pagkakaroon ng alias. Dahil sa confidential niya. Dahil nga sa confidential niyan, kaya needed talaga. Eh may mga ibang senador diyan na trapo, masasabi nating trapo, na hindi gusto lang nilang ibaluktot ang batas o rules ng confidential fund. Nasa rules, di ba? Bakit? Gusto nilang kunin ang pangalan, gusto nilang mabulgar, eh di wala na pong confidential, di ba? doon sa notice of suspension, pati na rin sa ND, ang pagkaintindi natin, final ba ito o hindi? Kapag sinabi po kasing notice of disallowance under the joint circular, meron na pong obligation to restitute agad. Tama, final siya sa COA. Pero kahit ang desisyon ng COA, pwedeng dalhin sa Supreme Court para maging pinal na pinal. Hindi po ba? I-clarify ko lang po, kapag dumating na po kasi sa Supreme Court, ang tanging ground na lang po dyan ay grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction. So wala na pong kinalaman po yung factual matters. Ganun nga, talaga naman na matters of fact, hindi naman rin na-raise sa Supreme Court. Tama ka doon. Pero hindi pinal. Pwedeng dalhin sa Korte Suprema. At no point at this final. I-clarify ko lang po yung decision po ng COA to restitute ay hindi po apektado nung pag-file sa Supreme Court. So kahit mag-file po sila ng petition for certiorari sa Supreme Court, kailangan na po nilang ibalik agad. Kasi yung pendency po ng petition for certiorari, hindi po na na-stay yung obligation to Naintindihan restitute. natin yon, pero hindi pa tapos ang kaso. Pwede pang dalhin sa Korte Suprema, hindi po ba? At saka dun sa notice Tama. of suspension, balikan ko lang. Was there a finding na ginamit sa pansarili yung mga confidential funds ng OVP? That is a ano? presumption po under the joint circular. Hindi pwede maging presumption. Ano yun? Wala kang walang sariling pag-aanalisa. Walang resulta. Created by yun. Kindly wrap up. That is a presumption Judge po. Marcos. Hindi po kailangan directly sabihin kasi nagkaroon po ng presumption. Pero hindi sinabi. Sa madaling sabi, Pero dahil wala presumption talaga. po siya, hindi Pag presumption, hindi pa po pinal. siya kailangan sabihin, Your Honor. Naintindihan ko, pero wala doon. Is there a COA finding na ninakaw ang confidential funds doon sa various AOMs and notice? Meron bang sinasabi doon na ninakaw? It was stolen? There is a prima facie evidence na nagamit po siya for personal use for benefit under the joint circular. Kaya nga. Kindly wrap up. Nagamit nga yan ng tama eh. Senator Judge Marcos, Yes, you can avail of I round am two. done, but I have questions. Nagamit nga ng tama. Tapos, ang sablay nitong witness na to, ginagawa yung panali, nagkakaroon na nga rin, malamang at sa malamang doon na rin ang punto niyan. Kinurap. Ganun ang gusto nilang palabasin. Samantalang pagdating sa mga ebidensya, wala namang ebidensya, di ba? Hindi naman valid yung mga pinagsasabi. Kung may second round. There will be Apply only kung may criminal case. So since walang any criminal case naman, wala ring presumption talaga na nag-a-apply at present. Yun yung point of view Oo. ng assessment ko dun sa joint circular in relation sa jurisprudence Ayan yung sabi, na di ba? pinagbasihan. Maliwanag naman. Ito liliwanagin ni Attorney Abayon, di ba? Na kung ano yung tama at tamang legal na batas, di ba? Yan yung mga papaliwanag ni Attorney Abayon. Pero I think yung gusto mo lang talaga rin i-point out is kung ano ba talaga yung status nitong current COA case against VP Sara. So, even though may notice of disallowance na na-issue yung COA N-Bank, appealable pa po yun sa Supreme Court. And yung tama. nami-mix and match kasi minsan, when you say executory, ibig sabihin ba nun final? Those are two different things. When you say executory, may provision ng judgment, dun sa judgment na pwede execute. Pero it does not mean na final na yung actual case, meaning finally resolved na talaga yung main issue kasi pwede pa i-appeal sa Supreme Court. So a case can be di ba? executory, but it can still be subjected to appeal. Paano Therefore, hindi pa yun final. Paano naman kasi magiging final pagdating sa mga evidence, wala pa naman silang talagang matibay o kongreto na parang kasing tigas ng bato. Even though executory na. Tapos yung executory aspect din naman po dun sa mga COA decisions, that's only for civil liability, yung restitution.
And there are also Supreme Court decided cases na pag i-appeal yan sa Supreme Court, tapos mapakitang may good faith yung respondents although hindi nasunod yung auditing standard, wala ring actual restitution na mangyayari pag may good faith defense yung respondent. Opo. Attorney, ito na lang. Kailan ba maghahain ng kaso si COA kapag may mali silang nakita? Hanggang saang level dun? Recommendatory sila actually. Mhm. So yung mag-file dapat niyan, DOJ, Ombudsman. Opo. Yun. So kumbaga, COA is mainly for auditing purposes. pero sa tingin nyo po, ang usual ba ay tinatapos mo na lahat ng proseso hanggang doon sa notice? Ang sinasabi kasi nila, pag notice of disallowance, yun na yung ano nila. Pag umabot na ba sa ganun, automatic magrekomenda sila sa ombudsman. Kasi sa pagkakaalam ko, yung kanyang witness, hindi na umabot doon sa punto na meron ng notice of disallowance. Sabi nga niya, Sa AOM. tama. Yes, attorney. Yes. So yung pag-file naman ng criminal case, hindi yan kailangan antayin talaga yung sa COA kasi yung COA is for purposes of auditing. Yung criminal case, criminal in nature yun siya. So as long as may evidence yung mag-aakusa na mapakita na itong essential elements ng crime na to ay ginawa talaga ng accused, pwede na nila yun i-file kasi possible na yun pumasok yung reasonable certainty of conviction na threshold for filing of cases. So hindi kailangan talaga pero kailangan may evidence pa rin sila to convict. Kasi again, kung mag-file din silang criminal case, tapos wala naman sila ebidensya rin doon, di wala rin mangyayari. Madidismiss lang din yung case. Pero as to the filing, Opo. different aspects po yun. Auditing case, auditing administrative case versus a criminal case. Dito naman tayo sa pagiging accountable officer. Direkta ba na si VP Sara ang halimbawa Ang pagpalagay gumamit? natin na may mali doon sa proseso sa kanilang pag-audit or sa pag-liquidate nila, direkta ba si Vice President Sara Duterte ang mapapanagot? Yung sa joint circular may or na provision kung may designated. So if we follow the plain meaning rule, yung verba lehis, so it's the head of agency or yung designated. Self-explanatory naman po yung provision Maliwanag, na di yun. ba? And that's up to the senator judges Hindi how they would direkta interpret it. Pero kung ako, since plain yung words ng batas, wala namang room for ambiguity, then it should be interpreted following the plain meaning rule. Opo. Dito sa nakalipas na mga hearing dyan sa Kamara, kung saan po kayo galing, hanggang sa panayam nila sa media ng mga taga-prosekusyon, laging nababanggi, parang naglalagay sila ng ano, parang ito na lang, inaangguluhan nila na mali yung paggamit ng mga code, Aliases. ng mga aliases, ng mga pseudonym. Hindi Doon sa mali. ano, parang yan yung kanilang Wala. ano, pinalulutang na issue. Yes. Nasagot ba ito during sa trial at ano ba ang malinaw na dapat maintindihan ng ating mga kababayan ukol dito? Yung magandang point, yung magandang question and answer portion as to that point, yung tanong ni Senator Lacson, diniscuss niya yun na is it normal or proper ba na gumamit ng aliases? Which I believe sinagot ng yes nung witness. Tapos may mention pa si Senator Lacson doon na usually ida-divulge lang yung confidential information once declassified na yung operation or yung confidentiality aspect. So, hindi in simple terms, hindi po porket nakatawa yung mga pangalan ay ibig sabihin that's already an impeachable offense. Kasi meron pa rin pong confidentiality rules, di ba? And yung maganda nga po, mas maganda kung panoorin nila yung kay Senator Lacson talaga na question and answer. Kasi na-discuss yun ng maayos doon. So, kung ako patrong, it's proper to use aliases kasi it's for confidential purposes naman talaga. Di ba ang tanong ni Lacson doon, wala bang effort? Kahit tama na, bakit naman nila sasaliksikin, di ba? Yung tanong dito ni Lacson talagang core ano na rin core paninira rin di ba? Kumbaga, nagtanong ka ng airport, bakit pa nila sisiyasatin hindi na nga pwede. Gusto pa nga ni Lacson maamiendahan ang ganitong rules nila. Ano gagawin mong yung confidential gagawin mong open sa taong bayan. Ganun ang gustong paliwanag ni Senador Lacson. And yung sa 1992 na circular na sinight din mismo ni Attorney Poe, yung pinakita niya, naka-explain din po yun doon Tsaka kung pakikinggan din natin yung witness, wala din siyang direkta na pagtutol kagaya ng gimmick na ginagawa ng mga nasa prosecution na talagang nilalagyan nila ng kulay na mali yung paggamit ng code. Pag tinanong mo siya, direkta, sabi niya silent yung batas, hindi sinasabing bawal, hindi Yes. rin sinasabi na hindi Kailangan. bawal or Yes. doon pa lang malalaman mo, di ba? Yes, so dyan natin makikita yung quasi-political side talaga ng impeachment. Kasi baka hindi nila mapa-convict or lacking in evidence sila mapa-convict. So bawi na lang sa quasi-political angle via yung mga side remarks na ganyan.
Yan yung ano na lang, yan yung isang aspect ng pagiging sui generis talaga ng impeachment. Yan yung masasabi ko na lang dyan, Admar. Opo. Na may politika pa rin talaga kasi yung impeachable officer is a politician. So kung hindi mo mapakonvict, edi try natin siguro yung Saan try na lang siguro? nila apektahan yung political capital ni VP Sara. Oh, Via those side remarks. Sabi Yun nga yung nila, possible. bawi na lang tayo sa 2028 mga kababayan. Talagang talagang sinisira na ng Malacanang ang mga rules. Pati yung COA, talagang pinapasok na rin nila eh. Sa bagay, pati yung nga yung senador eh. Hawak nga nila yung congressman, pati senador, napasok na rin nila, di ba? Walang rito, walang imposible kung anong gusto ng Malacanang, nasusunod nila. Basta ang rules, 16 ang conviction ng isang impeachable officer. Yun dapat ang masunod. Ewan ko lang kung sa susunod na mga araw, kung ano pang mga ganap na mangyayari. scenario dyan. dalawa daw ang korte dito, impeachment court at court of public opinion Yan yung reality sa impeachment, lalo na dito kasi politician Oo. nga. Tapos politicians din yung prosecutors, politicians din yung judges. So kung Lalo na yung mga nandiyan dyan sa prosecution, yung mga mga sa audience diyan, mga congressman yan mga yan. Tapos yung mga taga-prosecution. Yan yung pagkakataon nila na tumakbo silang senador. Karamihan dyan tatakbo ng senador dahil gusto lang nila at habol nila exposure at pakita ang mukha nila sa taong bayan. Public, di ba? Public exposure ang ginagawa nila ngayon. Kahit na sablay-sablay yung mga wala silang effort sa mga ebidensya nila. Wala silang kalatoy-latoy. Puro mga propaganda lang ang ginagawa nila. Propaganda para siraan ng Vice President. Propaganda para i-promote ang sarili nila para sa 2028. Dahil baka tumakbo yung mga iba dyan na mga senador. Di ba? example, tayong taong bayan na nanonood, hindi natin gusto yung action sa mga prosecutors, ng senator judges, edi bawian na lang sa 2028 elections. Opo. Yun yung isang Tama. aspect doon. Opo. Yun lang, Dito tayo dapat. sa naman. Sinasabi pinalulutang nila na walang OR, puro AR. Ito rin yung ginagawa nilang inaangguluhan na parang masama, no? Acknowledgement receipts lang yung kanilang binibigay. Nasagot din ba dito sa sa trial nitong nakalipas na mga araw kung mahigpit bang ipinagbabawal na puro AR lamang po at yes po Siyempre, kung hindi nga sinabi ng isang tao yung real name niya, bakit naman siya mag-issue ng OR na may real information niya or yung taxpayer identity, yung TIN number niya? Eh di nawala din yung purpose ng aliases nun. And sinabi din yun ng witness na pag Yan yung nonsense na ang tanong ni ni Bendalo Erwin Tulfo. Nonsense di ba? Ayan yung gusto niyang i-argumento diyan tungkol diyan sa mga alias na yan. Samantalang sila rin may mga confidential din na yan. Di ba? yung mga informant, mga tao, hindi naman kailangan ng ORs talaga. And even dun like sa mga, yung sa safe houses, so same pa rin po kasi confidential eh. Why will you issue an OR with your TIN number, your personal information? So mawawala yung confidential purposes ng Tama. fund na yun kung i-issue yun. opo. And again, Admar, basta yung main point talaga dito, this is an auditing issue lang kasi yung sa COA talaga eh. So again, it does not mean kung na-violate or hindi nasunod strictly yung Yung iniimbestigahan nila is audit lang. Auditing lang ang iniimbestigahan ng atang prosecution. Ngayon, ebidensya pa rin yun kahit nag-audit lang. Ang tanong ang pinaglalagandakan ng mga prosecution malamang at sa malamang yung misuse. Hindi nila may pakita. Wala silang may pakita dahil nag-comply nga sa pag-audit yung Office of the Vice President. auditing standard, it does not mean na may actual crime kang ginawa. Opo. Yun yung nami-mix and match kasi ng Ladder tao. na naman yan ang Tingin kasi gusto na ni, porket may COA, automatic, may mali kang ginawa. Yung purpose talaga ng COA ay hindi mo nasunod yung auditing requirements. Pero kung gusto mapanagot as to the criminal liability yung isang tao, you have to prove the essential elements din of plunder, graft and corruption, or malversation. Depende kung ano yung criminal case Ebidensya na na naman yun. Opo. Meron dito Hindi dapat i-mix and match talaga yung Opo. legal issues. Pati yung merong audit query ba yung tawag nun, minamasama din, attorney, masama bang magtanong, halimbawa, may hindi ka naintindihan sa paunang report na, saglit lang, ito, ano ba talaga yung kailangan, meron ka lang kaming ganito. Mali ba yun, attorney?
It's always normal to clarify even in regular cases, diba? Pag hindi ka sure, hindi mo maintindihan yung sinabi ng opposing counsel, hindi mo maintindihan yung ruling ng judge, syempre mag-ask ka for clarification. Kasi that's part of due process eh. Why will you act on something na hindi mo fully naintindihan pa yung ina-allege against you? So that's expected and normal lang. Kasi ano naman yan, right to be notified and right to explain. Opo. So doon yun papasok sa right to be notified mo kung ano yung proper talaga na gusto or kung ano yung gusto talaga i-point out na ina-allege against you. Opo. Ito rin, ang laging mini-mention ng mismong taga-COA na witness, si Wamil, Attorney Wamil, ay yung Joint Memorandum Attorney Circular Wamil. 15. Pero ipinunto doon sa cross-examination ng depensa yung dalawang batas sa Revised Penal Code tsaka yung sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Now ngayon, Kung bawal mag-divulge. Opo. Pag mag-divulge, may possible para criminal sa liability. kaalaman lang ng ating mga kababayan, saan ba ang mas mananaig? Itong Joint Memorandum Circular, COA, DBM, o itong dalawang batas na ito? Or dapat pagsabayin lagi ito na bilang auditor sa paghimay sa paggastos ng confidential fund? Meron din kasi yung hierarchy of laws eh. So the Constitution, regular statutes, then mga internal rules. So yung joint circular is internal rule. So hindi siya pwede mag-go against or mag-amend ng mga Republic Acts. So if a Republic Act or a general statute like yung sa Revised Penal Code nagsabi bawal mag-disclose or yung dun sa RA 3019 bawal mag-disclose, hindi yun pwede amendahan ng isang joint circular, yung provisions na yun. Opo. So in other words, hindi ka pwede mag-disclose talaga ng confidential information just because sinabi ng for auditing purposes. Kasi may criminal liability yun eh. Ang ano din dito, attorney, kasi 'di ba, pag unang part sa pagpresenta ng witness, pinapakilala para ma-establish yung credibility, mas lalong mababawasan yung credibility kasi abogado ka, CPA lawyer ka. Tapos, hindi mo lagi mo lang binabanggit yung Joint Memorandum Circular, hindi mo nababanggit nga doon sa pagiging witness mo yung RPC tsaka yung itong yung mga iba pang mga batas. Attorney, pati rin yung sunod-sunod na pagtatanong ni Presiding Officer Chis Escudero, medyo doon yata parang hindi nakahanda ang witness sa attorney. So ayaw ko masyado maging conclusive. Di talaga nakahanda kasi akala niya ang magtatanong lang sa kanya prosecution at yung magtatanong sa kanya yung mga legal at yung siyempre number one na rin yung mga judge senador. At hindi niya napagandaan daw na talaga naman ang presiding officer na magtanong, si Chis Escudero. Sorry as to this kasi yung judges talaga, senator judges yung may trabaho niyan. Pero yung masasabi ko lang, maganda talaga yung point or yung part nung kay senator, kay presiding officer Escudero. Kasi doon tinatanong niya na hindi mo pala alam itong jurisprudence na to, na ito yung sabi, yet you kept on citing this repeatedly diba? since day one. So doon pa lang I think may kita na ng general public kung ano yung possible sentiment ng presiding officer in relation to that witness. Opo. Dito naman sa kredibilidad ng witness kasi giniit talaga niya na sa tagal niya sa COA, particular na yung sa ICFAO, no, yung mismong nag-audit doon sa Intelligence at Confidential Fund since 2014 yata. Giniit niya na wala siyang alam at bukod tangi na si Vice President Sara Duterte lamang ang may intelligence fund or confidential fund. Now ngayon na-debunk ito. Di ba? Walang alam. 2014 nandiyan na siya sa COA. 2014 si Vice President Binay na nagkaroon din ng confidential fund. Tapos sasabihin niya tanging si Vice President lang ang mayroong confidential fund. 'Di ba? Maliwanag na maliwanag na ogag ang witness na to. Ng depensa at merong dokumento na nagsasabi na merong confidential fund din si Vice President Binay. No, ngayon, humirit pa siya ng tanong. Ang mismong witness, sabi niya, ang tanong na liquidate ba yan? Saklit lang, di ba? Sila ang taga-liquidate ng mga pondo mula sa Office of the Vice. Binalik niya yung trabaho niya at nagtatanong pa. Tinanong niya, siya may trabaho, di ba? Trabaho nila yon. Hindi niya alam. Grabe. President din. Ano masasabi niyo dito? Bawas credibilidad ito, attorney? Ano na lang tawagin ko, bawas pogi points na lang. Kasi ayaw ko masyado maging conclusory yung statements. Bawas pogi points kasi Dapat hindi na pinagsalita at pinauwi na lang yung witness di ba? yung action na yun ng part nung office ni VP Binay, that's official, official functions ng isang government. So dapat alam niya yun. Alam niya Theoretically. dapat yun. Tsaka, Trabaho niya Lalo na he Lahat is making ng bold claims politiko na ganun kalaking claim. And he's a lawyer also. So pag lawyer ka kasi, Kasi di ba, lawyer ka na.
Hindi mo alam kung gaano kalawak ang sakop ng COA? Yun ang hindi niya alam. Sa bagay, sumusunod ka lang sa script ng mga prosecution mo. Kaya siguro hindi mo napaghandaan. Akala mo kasi makakasandal ka sa mga taga-prosecution na pagka tinanong ka ng mga judge sa senador at ng mga depensa ay maano ka, bigla kang masusuporta ng prosecution. Yun siguro ang pagkakaalam niya eh. Yung dating ginagawa na ni Ligutan na talagang object ng object. Daming object, di ba? Nasuportahan niya. Yata ang inaasahan niya eh. Dami kang mataas credentials mo as a witness, mas mataas yung expectation sa'yo. Yun yung reality talaga. Tapos pag nakikita na hindi ka talaga expert dun sa profession mo, bawas ngayon ng pogi points Opo. sa isang witness. Ang napansin ko lang pagiging din po, di ko COA alam niya. kung napansin nyo rin po, attorney, yung mga witness na nailatag nila, parang bitin yung yung naging role. Kumbaga parang kulang. Like kagaya dito sa witness nila sa Yung sa COA. EOM. Oo, hanggang doon lang sila. Yung sa NBI din, parang limitado lang din. Tapos, ang napansin ko, bakit lahat ng mga naging witness na ilipat agad? Alam mo yung parang nakita ba yung nagkataon lang ba, di ba? Yung sa NBI. After nung naging regional director na ng BAR. Ngayon, regional director na yata sa inyong lugar sa Eastern na Visayas si Lotok. Tapos yung isa naman, nailipat na, hindi na siya sa cybercrime. Ito namang si COA. Hindi, baka naman gusto nila itago at hindi maano ang taong bayan. Di ba? Tinatago nila o inililipat nila para hindi mamukha ng mga taong bayan. Nung lumabas yung mga witness nila, malamang at sa malamang merong nakanood nung na malalapit sa mga taong yan, sa mga witness na yan. Nilalayo nila di ba? Ganun lang yun. Nilalayo nila. Iwas sa mga taong nakaka-familiar sa kanila. Biglang nalipat na rin ito sa Pasay. Anong masasabi mo sa mga ganitong klase din na witness? Or ano na lang yung dapat na yung may credibilidad na witness talaga na may personal knowledge all the way, attorney? So, mag-comment muna ako dun sa paglipat. Yung sa mga paglipat naman kasi pag-appoint, at the end of the day, whether or not qualified ba yung appointee to the position or yung ipopromote. So kung qualified sila, wala namang question dun. Pero of course, hindi rin mabe-blame ng government kung may questions yung general public. Kasi din yung timing ng mga pag-transfer, pag-appoint, pag-promote. Medyo Hindi. somewhat dikit masyado dun sa May conflict yung timing nila, di ba? Halatang halata. Timing na timing, halatang halata. impeachment process. So kung i-criticize yung government ng general public because of those promotions, yung point ko lang ay dapat i-expect din yun ng public. Kasi nga may mga din sa timings talaga. And then as to yung dun sa dalawang yung halimbawa na lang yung dalawang unang witness. May mga kaso pala yan. O di ba? Kasi ganito yun. Nabulgar sila nung mag-witness sila na may kaso pala sila sa isa't isa. Yung dalawang witness niya sa death threat niya syempre sa Article 1 of impeachment, yung dalawang witness doon nabulgar di ba, na may kaso. Tapos anong ginawa nila? Ayun. Timing na timing. Iniba nila ng assignment. Di ba? Reallocation nila yung trabaho ng mga yon. May kaso namukhaan sila ng mga tao. yung masasabi ko na lang currently, yung witness na to mukhang yung point lang talaga gusto nila i-present na na may AOM which eventually led or yung part niya nag-recommend siya na mag-file ng notice of disallowance. Yun lang. So ano pa currently may may trial dates pa yung prosecution, so baka may i-present pa silang witness doon naman sa notice of disallowance side. Kasi from my understanding, ito lang yung sa AOM and sa notice of suspension pa lang for this witness. Ngayon po, hanggang dito na lamang po. At syempre, at napanood natin at napakinggan ang pahayag ni Atty. Labayon. At syempre, napanood din natin dito yung maikling video na kung saan nagkasagutan si Senador Amy Marcos at nung witness ng prosecution, di ba? Kaso, dapat hindi nagpatalo dito si Senador Amy Marcos. Just senador siya hinayaan niyang sagot-sagutin siya nung witness na yon, di ba? Kaya dito po, hanggang dito na lamang po. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please subscribe my channel. Sana lagi kang updated sa bawat upload ko. Maraming salamat po.